to our first communicants present in this solemn ceremony, in this solemn celebration, the administration, faculty, staff of our Carpet Academy and our Carpet family present here, our very inspired parents, grandparents and guardians, students and pupils, all of us members of the Christian community gathered here on this very solemn occasion, on the occasion of the first communion of our children, your sons and daughters. Good morning, everyone. Happy Easter to one and all. We are happy that the tradition of the church, the heart of the life of the church, the Eucharist, is still very much appreciated and very much led by our community, especially among us parents and students and pupils. Since elementary, we already came to know that there are 4 basic human needs that we need to attend to. Grade 1 pagkaan ni grade 2, ibaw na ka. The first basic need is food, right? We cannot survive without food. Second is clothing. Ako nag-eleksyon ako sa ulan. So, may sarang hindi ako doon. Food, clothing. Di ba mahal mo okay sinina? Kaya okay sinina, wala na talunggoy. Wala na talunggoy. Sunod is shelter. Shelter. We need dwelling places. We need houses. We need homes for us to lay down our heads, for us to permanently settle. And fourth is education. Knowledge, learning, wisdom, and that's why you choose to study. You choose to be here in our Carpet Academy. Kung saan ba, balik ko na ito, 4 basic human needs. What's number 1? Food. Next is clothing. Next, shelter. Next, education. Very good. Pagpaka natin na nag-chance na now, food. Let's reflect on the need for food. Food is basically the source of nourishment. Diba? Kung wakay kaon, sa may kita mo wakay kaon, kung sa mga, pagno, mabuang ka, wakay kaon, di matinirin ang tumuto. Kung yung wakay kaon, sa matagawas na matinirin ka, o wakay kaon, silbi mo sa tama, pas mo ka. Diba? Maluya ka, kahit ka, masakit na ulcer. O wakay kaon, di ka makatindo, di na ka makabarog, di na ka makatupon, di na ka makalangkawilan. O wakay kaon, sa may sunod na lumon. Kaya mo lumon, kanasugat ang pinatay, coffee. If you don't choose to eat, then we will die. If you don't eat, you will deteriorate. And eventually, you will cease to exist. Importante kayo ang pagkaon. Pero, nakalimutan na, there are 2 kinds of food that nourish and continue to nourish our being. Number 1 is na ginawag ng bodily food na pwede gawag ng spiritual food. Kaya naging ni Jesus in the gospel reading for the of food for eternal life. What's an example of bodily food, dear children?
junk foods. Kinsa ninyo din ang ulit o junk foods? Kanang kurang na nova. Ansa ako mga nova. Ako mga mapuko o junk foods. Piatos, kansa ako mga piatos. Parihas na ilan. Kinsa itong muanay o sa pamagaman. Boy, bawang. Parihas na ilan. Kinsa mo itong muanay o sa pamagaman na. Takitos. Naalihan mo. Magaghan na yan. So, daghan ng mga pagkaon niya kinaman. Kinsa kusog-kusuyo o milty. Sus, biltiguan, no? Biltiguan. Kinsa ganahan o katiyo ka, masa. Sus, nalagay, katiyo. Sa kami pasauna kami pasauna ang magagawin ka sa ganyan foods kay ikasin. No, di ba? Ang binsya, no? Ikasin, ang binsya. Itbulaga. Itbulaga. Ano po itbulaga? Ano itbulaga, no? Ano yung ginawa ko? Family food. Yan kami sa una, iguwag na lang kami sa una, mas din kami naghanggap. Tapos sa mga sopas. Kisa kayo nung pagpagumbayan at sa pagpagumbayan na na-ring na yellow o red. Nagsimot yung mahong nanso. Mahong ihi, nagsimot mo. Kisa na kayo nung matong sinsaron na 24 na mahong na yellow, magaraas. Ang nanay ka ng mga marami anin. Kinsa na kayo nung matong ato ni kang sopas na mura sa pin, na lingin, na uglaw-lawayan yung pwede ni lipstick. Ako mo siguro na karam. Pero mga batang mga skillet na o junk foods. Yes, o niya, dapat yung ampaw na yung rice na igulungan. Napanaraman na. Isa na kayo nung matong Nato'y pagkakot sa una na murag straw, nanay linig-linig na gagmay na ay flat. Ang istiklero na rin dyan, ipupok na talaga. Nice ka rin ito, ano? Yes. Parihar ka kailan. Ikaw na ito. But there is another kind of food, a very important food that we should not fail to consume. Otherwise, we will die spiritually. And what is this food? The Eucharist. Now, what is this food? The Eucharist. Kadang atong kalawatong ini misa. Every time you attend the Mass, there is a part in the Mass, Holy Communion. Diba? You fall in line before the priest, before the sister, before the lay minister, and you will take the body of Christ. When the priest utters these words, the body of Christ, what are you going to say afterward? So may sabihin niya, Amen. When you say Amen, that is to say, you believe. Diba? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen means, so be it. I believe. I say yes, because I put faith in it, or in you. So pag inunin mo, Amen, Lord. Yes, Lord, Amen. I believe in you, Lord. Right? Pag inunin mo, pag-masaparin ng the body of Christ, we will say, Amen, you believe that that is the body of Christ para mabuhay. What is the difference, dear children? Pagina mo, this is very important. What is the difference between the body of Christ, the spiritual food, the Eucharist, and the earthly food? Number one, kung mukhaon ng earthly food,
o magpalabi mo, sa may nakita mo magpalabi mo. Ang laong maghumba, sa may naman kaong humba o sa may kaldero, kanon itong magtika, kanon pa naman yung kaldero. O sa may nakita mo ngayon, di mo kahilisan na hindi mo indigestion. Di ba? Kalibangan ka, maghibos ka, maghihigigil na kayo, na problema na kayo, wata kahilisin. Indigestion. Ang Eucharist, the more you consume the body of Jesus, the more you grow strong. Ikalawa, ano ba mukhaon na ay allergy? Kalimutan mo na word allergy? Sa may mga mo allergy ka, magkantong ka nun. Kaon naglambay, kaon nagaliman mo allergy ka, mamurog, inuwain, inusimol, mapuwa, katong yan, you will be wala kang minister o ginawa, grasping for breath. Pero ang Eucharist, hindi maka-allergy. No. Di maka-allergy, but it will make you close, even more closer to Jesus. Now, di man maka-allergy the body of Christ, maka-close na ito na sa Ginoo. Unya, itulog, o kanunan ang mudawat sa lawas o tuhog ni Kristo, di ka manambok sa itulawas ba, manambok ka sa imo, kanan. Kung magsige ng kanon o kanon, sa may mahitabo, manambok mo, magdahili inyong bilbil. Nga, labi na siya mo ka magpapong nga, you know, may more, anay, i-aligya. Pero kung magsigit at konsum sa body of Christ, we will be Christ-like. We will be like Jesus. Kung tanawa ka masigit mo simba, naging ba magkakaroon, simba mo magkaroon, marang mo mga-anghel. Marang mo mga-angels. You will resemble, you will become like, you will be like Christ. Kaya ito man you are what you eat. So karoon, like the First Communion man ta, especially First Communicants in front, remember this is a grace for you. Kaya, continue to receive the body of Christ. Kaya ang lawas ni Kristo, hindi makahatag ng indigestion, hindi maka-allergy, hindi makatapok sa itong lawas, makatapok sa itong talag, kunya makahatag o sustansya, hindi lang vitamin A, hindi lang vitamin B12, hindi lang makahatag o calcium, potassium, o kung sa parang mga vitamin sa lawas, but food for eternal life. Congratulations, our dear communicants, and we pray for you.